Impeachment Court, nilinaw na sakop si Vice President Sara Duterte sa sub judice rule. Ito namang National Expenditure Program briefing para sa 2027 budget. Isinagawa ngayong araw. Kuha tayo ng mga detalye sa pag-uulat ni Bombo Angelo Aganan. Bombo Dennis, Bombo Jai, nilinaw ni Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tunggol na saklaw rin si Vice President Sara Duterte sa Rule 18 ng Senate Impeachment Rules bilang respondent sa kanyang impeachment trial. Pinaliwanag ni Tunggol na lahat ng sakop sa sub judice rule ay binalaan na ni Presiding Officer Senator Judge Francis Chis Escudero sa kanyang naging ruling kahapon hinggil sa mga statement na may kaugnayan sa merito ng kaso sa nagpapatuloy na trial. Nilinaw din niya na wala pang nilabag ang Vice Presidente kaugnay ng post nito na inireklamo ng prosekusyon. Aniya, hindi pa natatapos ang ruling ni Presiding Officer nang mag-post si Duterte sa internet. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Attorney Reginald Tunggol. May nag-raise ng possible violation ng respondent, no, si House Lead Prosecutor Jervil Luistro. However, it was determined by the presiding officer that the posting of the said statement by the respondent was made at around 10:19 in the morning, which is at the same time that the presiding officer is just started his ruling on the matter. So dahil hindi pa po siya natatapos basahin yung ruling na yon, hindi nga pa sinasabi yung so ordered at hindi nga pa binabang yung gavel. So wala pa pong ruling at the time ng 10:19. So nung pinost po yon, kasama na po siya doon sa prospective application. Meaning, wala pa siyang nilalabag at the time ng 10:19 ng umaga na yon dahil hindi pa tapos yung ruling, sabihin ng ating presiding officer. Kaugnay niyan, Bombo Dennis, nilinaw naman ni Attorney Tunggol na simula sa pagpapatupad ng ruling, maaari nang maghain ng reklamo laban sa Vice Presidente kung may mga aligasyon ng paglabag. Kapag may nagreklamo, bibigyan muna aniya ang respondent ng 24 na oras para magsumite ng nakasulat na paliwanag at kung mapapatunayang lumabag sa unang parusa ay admonition o reprimand sa open court ang ipapataw rito. Sa ikalawang paglabag naman, matapos muli ang 24 oras na palugit para sa paliwanag, maaari na aniyang ipataw ang 30,000 pesos na multa sa bawat paglabag. Kung magpapatuloy pa rin aniya ang paglabag sa kabila ng mga parusa, maaaring iutos ng presiding officer ang pagre-refer ng usapin sa Supreme Court para sa disciplinary action kung ang sangkot ay saklaw ng mga alituntunin para sa mga abogado. Muli pakinggan natin si Attorney Reginald Tunggol. Kung merong mag-raise ng violation after today by any party or any person, ang first penalty, syempre, bibigyan mo ng 24 hours to reply para magkaroon ng due process. May finding of violation, i-impose nga yung first strike, which is admonition, reprimand in open court. Now, kapag hindi pa rin tumino yung isang tao at continues violating the sub judice rule or the court imposed a proper decorum and language in the courtroom, then sa strike 2, after again 24-hour ruling, 24-hour written explanation receipt, kapag ito ang second offense na, i-impose na yung 30,000 penalty na fine on the person for every violation. Binigyan din ni Attorney Tunggol na dapat nang magtalaga aniya ng parehong panig ng House Prosecution Panel at Defense Team ng kanilang mga spokesperson na siyang maaaring makapagsalita sa labas ng impeachment court na may mga kaugnayan sa merito ng kaso dahil hindi ito magiging saklaw ng Rule 18 ng impeachment rules. Samantala, Bombo Dennis, sa ibang balitang tinutukan ng Bombo Radio Philippines dito sa Senado, ngayong araw ay sinasagawa naman ang pagdinig ng Senate Committee on Finance para sa briefing ng Development Budget Coordinate Committee o DBCC para sa National Expenditure Program sa 7.2 trillion na panukalang pambansa, panukalang
pambansang budget sa 2027. Kanina sa kanyang opening statement, binigyan diin ni Committee on Finance Chair JV Ejercito na sisiguruhin ng Senado na ang mga anomalya sa proyekto ng pamahalaan, partikular na sa flood control projects noong mga nakaraang taon ay hindi na mauulit pa. Tiniyak din ng senador na dadaan sa masusing pagsusuri ang bawat proyekto ng mga ahensya upang matukoy kung karapat-dapat ba ang ilalaang mga budget rito. Muli rin niya iginiit na hindi na papayagan pa ang mga last-minute insertions sa deliberation ng budget. Binigyan din ni Ejercito na pananatilihin nila ang transparency at accountability habang isinasagawa ang deliberasyon ng panukalang pambansang budget. Kaugnayan, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Senator JV Ejercito. Saksihan natin ang mga problema kinaharap ng ating bansa lalo na sa usapin ng korupsyon at maling paggamit ng pondo ng bayan. Naririnig namin ang inyong mga hinaing at naunawaan namin ang inyong mga damdamin at panawagan para sa transparency at gobyernong mapagkakatiwalaan. Bilang chairman ng Senate Committee on Finance, hindi natin papayagan na ang pondo ng bayan ay muling masasayang, mawaldas at mapunta sa maling mga kamay. Ang bawat piso, bawat sentimo ay dapat mapunta lamang sa mga programa at mga proyektong nakalatag sa budget proposal at lantad na pinag-uusapan sa plenaryo. At ang pamahalaan ay magsisilbing matapat at naingat yaman ng inyong mga buwis. As we formally begin these deliberations, I want to underscore and emphasize our clear intention to go back to basics in crafting this budget. In going back to basics, we mean accountability for every peso we appropriate that is focused and clear-eyed about the basic needs of the people such as health, education, infrastructure that will generate quality jobs for the people and to put the food on the table. Opo, Angelo? Yes, Bombo Dennis. May isang punto lang ako na nais na maitanong, baka po pwede din na, or kung may previous ng sagot, itong si Attorney Tunggol. Sapagkat yung mga, sabi nga niyan, mag-take effect yung kautusan pagkatapos ng ibagsak yung gavel at sabihin yung so ordered, Bombo Angelo, yung kay Presiding Officer Chis Escudero. But how about yung mga posting sa internet? Sabi nga ng ilang nakausap natin na political analyst, continuing violation yung ilan sa mga posting. Kung nananatili ito at hindi tinake down, ibig sabihin ay available pa rin ito, searchable at pwedeng i-reshare, Bombo Angelo. So, anong treatment dito ng impeachment court? Sapagkat available, the moment na i-share ito, makikita pa rin at kumbaga makakaapekto dun sa, or posibleng makaapekto dun sa integridad ng impeachment court. Anong take dito ng impeachment court, Bombo Angelo? Actually, Bombo Dennis, kukumpirmahin pa natin yan kay impeachment court spokesperson Attorney Reginald Tunggol sapagkat hindi ito masyadong natalakay doon sa briefing kahapon, Bombo Dennis. Ang malinaw lamang dito ay sinabi niya na simula kahapon ng magruling itong si Presiding Officer Escudero ay yun na ang start na magmo-monitor itong clerk of court ng mga statement nitong parehong panig ng prosecution panel at defense team maging ng respondents at mga senator judge at doon nga, Bombo Dennis, magsisimula na kung makitaan ito ng mga paglabag doon sa Rule 18 ng Senate Impeachment Rules ay ang unang pagpataw dito ay ang pagpapaalala, Bombo Dennis, sa kanilang paglabag at kung magpapatuloy ang kanilang paglabag ay doon na nga sila mamumultahan ng 30,000 pesos at kung hindi pa sila sumunod, Bombo Dennis, ay maaari na silang i-refer sa Supreme Court kung itong mga nagpapatuloy na lumalabag ay mga abogado, Bombo Dennis. Okay, sige. With that, maraming salamat, Bombo Angelo. Mula rito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo Angelo Ganan and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!